Good morning everyone. Ayan, so tinatalakay na po ngayon sa House of Representatives sa Committee on Justice, mga kaibigan, yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so napanood nyo na po to and napakinggan na rin po siguro ninyo, no? Yung laman po ng articles of impeachment laban kay BP Sara ay wala pong iba kundi related pa rin po doon sa impeachment complaint na i-file nila last year kay former Vice President Sara Duterte, yung 125 million pesos na hiniling o hiningi po ni BP Sara kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So, isa lang po yung masasabi ko. Kung napanood niyo to kahapon, si Congresswoman Laila De Lima natameme, natahimik. Ano po ang ibig sabihin po nito? She's aware how the confidential fund of the Vice President was used and was disbursed, no? So ganito po kasi 'yon. Sa lahat po ng ahensya ng gobyerno, kahit po sa mga private companies, no, sa mga corporate companies, lalong-lalo na doon sa mga opisyal ng kumpanya na humahawak po ng budget. Meron pong budget lahat ng opisina every year. Hindi po yun mawawala. Kasi paano malalaman kung kumikita ba ang isang kumpanya o hindi? So ibig sabihin, babudgetan mo yung isang taon, no? Yung operating expenses ng isang opisina, babudgetan mo yun. At saka sa huling buwan, doon mo malalaman kung kumita ba kayo. Ikukumpara po ninyo yung income versus doon sa gastusin ng kumpanya. And the same thing po sa opisina po ng gobyerno. Okay? So ganito po yun. August 20, nag-request po si BP Sara kay Pangulong Marcos Jr. ng budget. Okay? At ito naman po ay inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. So nag-request po siya na ilipat yung kanyang pondo, no, maglipat ng pondo kay BP Sara. So ibig sabihin yung budget po ng Office of the President noong 2022 binawasan. And then yung 125 million po ay inilipat po sa Office of the Vice President. And yung paglilipat po ay recorded naman po, no, sa Commission on Audit. Maliwanag po na nandoon po, aprobado po 'yon. Okay, so nag-request po August 20, 2022 si BP Sara. Ngayon, hindi po kaagad-agad makukuha yung budget na ni-request. Yung budget, mga kaibigan, ay dadaan po sa daming proseso, no? So, to cut the story, yung hiniling na budget ay dumating po at napunta sa opisina ni Vice President Sara Duterte December 20 na. Okay? December 20. So, ibig sabihin, matatapos na po yung isang taon. Okay? At dapat po, no, yung budget na nakuha o budget ng bawat opisina kahit po ng mga kumpanya sa loob ng isang taon, dapat po magamit sa tama. Dapat po ay kumbaga mag-serve doon sa kanyang purpose. Bakit siya humiling ng confidential fund? Bakit siya nag-request ng ganito, para saan yun? So, habang hinihintay po yung pondo, yung mga proyekto po na nakalaan para doon sa budget na hinihingi, ay hindi po pwedeng matigil, no? Hindi po pwedeng saka na natin uumpisahan 'yan kapag nandiyan na yung pondo. Hindi po ganoon ang budgeting ng gobyerno. Usually, nauuna po talaga yung mga proyekto and then reimbursement, kumbaga, yung mangyayari. Okay? O kaya naman, nung dumating po yung pondo noong December 20, 11 days na lang matatapos na ang fiscal year. So, ang ginawa po talaga, every week, kailangang ma-disburse yung pera na yun
doon sa mga nagawang proyekto, doon sa mga programa ng Office of the Vice President. Malinaw po yan. So ano po ang mangyayari kapag hindi po nagamit yung pondo na ibinigay sa isang ahensya o opisina? Ano pong mangyayari doon sa pondo? Ibabalik po ito sa National Treasury. Okay? Ibabalik po ito sa National Treasury kasi siyempre magkakaroon ng, 'di ba, nagkakaroon po ng budget deliberation every middle of the year, no? Usually October ganyan, or before October nag-uumpisa na po yung budget deliberation for the next year, for the succeeding year. So, ganun po yung ginagawa. So, bawat budget na nakalaan for every fiscal year na hindi po nagamit ay ibabalik po dapat sa National Treasury. So dahil may mga proyekto po ang Office of the Vice President during that time, so nung matanggap po nila yung pera na ibinigay sa kanila, agad-agad po ay dinisburse po nila yun. Binayaran po nila yung mga services na kanilang inavail sa kanilang mga programa. Okay? So ngayon, ang kino-contest po nila ay yung paglustay daw ni BP Sara sa 125 million in just 11 days. Ngayon po ay wala pong findings ang Commission on Audit. Ayan. Tatlong beses pong naglabas ng findings o report ang Commission on Audit. And sinasabi po nila, wala pong anomalya. Wala pong korupsyon, walang nawawalang pera doon sa 125 million. Maayos po nila itong na-liquidate. Kung napanood po ninyo yung huling linggo, no, ng Quadcom, okay, huling linggo ng Quadcom, kung saan ang invited guest ay taga-COA. At ang nagtatanong po ay si Congressman Acop. Ano po yung tanong ni Congressman Acop? Nilustay ba ni BP Sara yung 125 million? Nagamit ba? May anomalya ba? May nawawala ba doon sa 125 million? Ang sabi po ng taga-COA, wala, malinis, maayos po nilang na-disburse lahat. Ang sumunod na tanong, meron bang mga resibong ipinakita ang Office of the Vice President? Ang sagot po ng taga-COA, yes, meron pong mga resibo na ibinigay ang Office of the Vice President sa kanila. So therefore, wala pong nawawalang pera. Ngayon, kinuwestiyon po yung notice of disallowance. Ang notice of disallowance is not related to corruption. Ito po ay pagtatama lamang dun sa iba't ibang mga maliliit na data, maliliit na figure, mga hindi po tumutugma doon sa, kumbaga, eksaktong gamit. Halimbawa, may kulang na 25 cents. Okay? Dahil siyempre, kailangan yung masusunod po talaga yung resibo. Okay? Yung resibo po talaga ang masusunod. So, hindi po maiiwasan yun. Minsan, nag-e-encode tayo, ito yung ginastos natin. Sa katamaran natin mag-encode, minsan, nilalagay natin instead of exact amount, bawa 130 pesos and 06 cents. Usually, ginagawa na lang natin yan, 100 plus. O, ganoon na lang, diretso na. 125.06, ginagawa natin 125. So, yung ganun po yung mga ibig sabihin ng notice of disallowance. There is just a small discrepancy. But this doesn't mean there is corruption. This doesn't mean mayroong nawawalang pera. So, ganun lamang po kadali yun. Okay? So, yun lang and good morning.